Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron lang akong paalala para sa mga nag-a-apply going here in Hong Kong. Ayan, as a domestic helper from Pinas, di ba mag-a-apply kayo? Sa Kings kasi, nag-post si Ria Maso, ayan, yung HR doon, yung nag-e-interview, ayan. Nag-post siya na meron nga daw silang applicant na nag-apply, and then meron ding nag-apply na kinaibigan yung applicant na yon, nagpanggap na applicant din, and then niyaya siyang kumain sa labas, and then iniwan nung nagpanggap na applicante, nag-apply din siya, kunwari din, iniwan niya yung bag niya, sabi niya magsi-CR siya muna, and then nag-CR siya. Pagbalik niya, sinabihan niya yung applicant na mag-CR ka din, bantayan ko yung bag mo. So, ang ano din, nabudol siya or naano siya, nag-CR din siya, and then pagbalik niya, wala na yung bag niya, and nandun lahat ng cellphone, pera, lahat-lahat, ID, passport, lahat. So, nandun lahat sa bag na yun. Kaya kayo guys, okay lang na makipagkaibigan kayo kapag nag-a-apply. Kasi ako nung nag-apply ako, marami din akong naging kaibigan, and yung isa nga nakauwi na, nag-break ng contract, and then yung iba is nandito pa. So, okay naman makipagkaibigan, pero no na meron kang boundaries na dapat alam mo na kung hanggang saan ka pwede lang. So, ako naging kaibigan ko sila, pero hindi ko iniiwan yung bag ko kapag halimbawa nagsi-CR, ganyan, bit-bit ko yan, and ganun din sila. So, bit-bit din nila yung mga bag nila, and at least kami nun, pure talaga kami na mga aplikante. Pero meron kasing iba nagpapanggap. Alam kasi nila na yung ibang applicant papunta dito sa Hong Kong is galing ng Middle East. So, pag galing ka ng Middle East, marami ka talagang pera kasi pinag-ipunan mo yung pag-apply mo sa Hong Kong. And yung nawalan ata is galing atang ibang bansa din, Middle East. So, kawawa naman yung mga nag-a-apply kasi nga wala na ngang pera. Halimbawa, yung iba galing pang Batangas kasi may mga kasabayan ako, galing pa silang Batangas, Mindoro, ayan. And then, mawawalan ka pa ng pera, wala pa yung cellphone mo, kaya kayo mag-ingat kayo always sa pag-a-apply nyo. Know your limits, and okay lang makipagkaibigan, basta alam mo na hanggang kaibigan lang. Pero, pag mga ganyang iwan-iwan ng gamit, huwag kayong magtiwala. Kasi sa Manila, guys, sobrang dami talamak dyan, yung mandurukot, magnanakaw, budol-budol, lahat na nandyan. So, ingat kayo. Ako, hindi ako na ganyan kasi nga, doon ako lumaki sa Manila. Doon ako natutong lahat, lumaban lahat, nandun na, naging ugaling squatter na din ako dahil sa Manila. Ayan, so kaya palaban ako kasi galing ako doon, matira-matibay kasi sa Manila. Kapag kasi hindi ka marunong lumaban is aapihin ka. Kahit sabihin mong sa tren, mapadaan, nagkaroon nga ako ng bukol dahil to sa tarantadong lalaki. Ano yun, 17 years old ako, nagtrabaho kami sa kantin, and then umuwi kami ng kapatid ko, tuwang-tuwa kami kasi tapos na yung araw, tapos maaga kami nakauwi, may araw pa, so tuwang-tuwa kami. Mayroong sabog, alam mo yung kakasyabo lang nila. So, naglalakad sa daan. Ang layo naman nila sa amin, ang layo ng distansya. So, magkasalubong kami, pero alam ko na malayo yung ano. Pero nung nasa malapit na ako, bigla niyang ginanon niya talaga yung dede ko. Yun yung naging dahilan, kaya may bukol to. Kaya kayo, wag talagang magtiwala kahit kanino. Kaya ako, pag nasa Manila, yung mukha ko, poker face yan. Akala mo, galit sa mundo. Yung nakasimangot ako, basta nakasimangot ako na matara yung mukha, ganun ako. Pero kapag may kilala ako sa daan, ayun, ngingiti ako, pero balik uli ako sa pagiging maldita. Kasi, nai-intimidate or naaano yan sila kapag alam nilang mataray ka, palaban ka. Ayan, sa tren, ganun din. Mayroon nga kaming nakasabay sa hiking. Naging kaibigan ko na si Jinke. Ewan ko kung nanonood pa siya ngayon. Naging subscriber ko na rin siya. Nawalan nga daw siya sa Manila sa pag-apply niya. Nawala yung wallet niya. Buti na lang kamo, nilagay niya sa medyas yung buo niyang pera. Pero nasa 1.6 daw yung nakuha sa kanya. Tsaka mga rosary. Ayan. Yung nasa medyas niya na pera, yun yung natabi niya. Kaya kayo, wag niyong isama-sama yung mga pera niyo. Ako din dito sa Hong Kong, ang
ATM ko, tsaka yung Hong Kong ID ko, nakadikit yan sa cellphone. Yung passport ko nasa bag ko, pero nakasiplak yan siya, nakaplastic yan siya doon sa loob. And then yung wallet ko, nandun yung iba, pero kalat-kalat siya, pero yung lahat ng pera ko nasa wallet ko talaga. Kaya pag naglalakad ako, nag-iingat talaga ako kasi mahirap na. Guys, dito sa Hong Kong, yung paalala naman sa inyo, sa Central, madaming mandurukot dyan. Pinay din or Pilipino din doon mismo sa worldwide. Ayan, mga Pilipino yung nandyan na magnanakaw. Ingat kayo pag nagsha-shopping kayo, pili-pili kayo ng mga ukay-ukay dyan. Kasi yung mga nakakasabayan nyo, pili-pili din yan sila, pero iba yung gusto niyan. Ayan. And then next, pag sumasakay kayo sa tram, tram yung parang bus na maliit. Ay, yung yung basta yung hindi ko ma-explain, hindi ko siya maano, pero yung gumagana siya, gamit lang yung cable. Hong Kong lang daw yung meron yan. Tram yung tawag nila. Parang bus siya na dalawang maliit lang siya. Hindi siya yung ganun kalaki sa bus. Hindi ko lang alam kung paano ko ma-explain sa inyo. Basta tram yung tawag dito. Marami diyang mandurukot and hindi sila Pilipino. Sila mga taga mainland China, mga Chinese na mga mandurukot. Kaya ingat din kayo. And dito sa Shamshui po, dito sa lugar namin, palengke kasi yan dito. Madaming tao talaga, siksikan. Ingat din kayo pag nandito kayo kasi marami ding mandurukot dito and galing din sila mainland China. Kaya ako pag naglalakad ako, mabilis talaga ako maglakad, lalo pag wala akong kasabay. Pag may kasabay ako, doon ako nagbabagal kasi ang tagal nung kasabay ko. Mabilis talaga ako maglakad para iwas sa ganyang mga modus ba. Kasi pag mabilis ka maglakad, hindi ka nila masusundan-sundan. Ayan. And then yung bag nyo, pwede rin na ilagay nyo sa harapan, lalo yung mga backpack. Yun kasi yung madalas nilang dinudukutan yung backpack kasi nasa likod. Yung akin naman is meron siyang bulsa dito sa ilalim, dito sa may likuran ko banda. Andito yung zipper niya. Doon ko nilalagay yung wallet ko. And then yung cellphone ko, always ko yung hawak. Diyos ko, ngayon natuto na ako, hindi ko na nilalagay yung cellphone, yung ATM ko sa sa wallet, sa cellphone. Doon na siya sa wallet kasi baka mamaya mawala tong cellphone ko, nandun yung ATM ko, nandun pa yung Hong Kong ID ko, may cellphone pa siya. So pinagkalat-kalat ko yung mga gamit ko. Kaya kayo, pag nag-apply kayo guys sa Pinas, ingat kayo sa mga ganyan, lalo sa bandang Ermita, ayan sa may Manila, marami talaga yan dyan. Sa may Robinsons Ermita, marami ng pokpok dyan, yung mga marami pang mga mandurukot dyan, lahat-lahat nandyan na. Kaya ingat kayo, muntik ko nang mapahimalad, meron dyan sa may daanan sa Ermita sa may Padre Paura, meron diyang nagbabasa ng palad. Ayan, gusto ko sanang magpabasa, putik ang singil 250, so hindi na, hayaan ko na lang tong palad ko kung ano yung kapalaran nito. Ayan, so ayun lang guys, ingat kayo always, and kahit 'di ba, diyan sa my Kings main road na yan hindi ka na maano-ano diyan, pero kasi sa Kings madami kasing nag-a-apply na mula iba yung batch sa umaga, iba yung sa hapon. So, ganun kasi dyan sa Kings, dalawang batch, umaga tsaka hapon. Doon kasi sa Light and Hope, isang batch lang, isang batch sa umaga, hanggang hapon na yun na interview. Kasi pang malakasan yung interview dyan. Talaga, employer, yung talaga, agency sa Hong Kong yung nag-i-interview. Dito kasi sa sa Kings, isa lang yung nag-i-interview dyan, parang may-ari ng Kings, hindi ko lang alam, pero yung matandang babae, siya lang yung nag-i-interview and wala siya masyadong tanong, madali lang. Meron nga akong record nung nakaraan ng tanong niya, hindi ko lang maalala kung nandito pa, baka binura ko na yun. Ayan, so madali lang yung niya dyan, hanas niya dyan, madali lang yung interview niya, kaya mabilis matapos. Yun nga lang, sa pabigayan ng employer, matagal ka dyan makakakuha ng employer. Nagkaroon ako dyan ng employer, 1 month mahigit. Basta magpasa ka lang ng video and then ng photos, ayun yung sa kanila. Pero kasi parang suntok sa buwan, hindi katulad doon sa Light and Hope na ipipicturean ka nila, imo-market ka talaga nila, talagang pag-aanuhan nila ng pansin yung biodata mo. Yung sa akin, ang pinalo up ko pa ng pinalo up kung okay na ba tong video ko, kung okay yung picture ko. Tapos nung una sinin lang, tapos nung tinanong ko kung okay, mga 1 linggo na tinanong ko kung okay ba yung video ko, sabi doon pa ipapaulit kasi daw madilim daw. So kung hindi ko pa pala pinalo up, wala pala talaga. Sabi kasi nila, pag 1 month daw na hindi nagpasa ng video or walang update, itatapon daw nila yung biodata mo. So ayun yung sabi nila sa Kings. Kaya kayo, doon yun sa Kings nangyari, ingat always, and God bless. Bye bye.